20 taon. 20 taon akong nagsilbi na parang aso sa pamilya Del Rosario, ngunit isang pirasong papel lang pala ang katumbas ng lahat ng yon. Habang punong-puno ng pagkain ang hapagkainan na ako ang nagluto, itinapon ako sa labas na parang basura sa gitna ng ulan. Akala nila ay tapos na ako. Akala nila ay wala akong mararating. Ngunit sa bawat patak ng aking luha, may sumisibol na galit na magiging mitya ng aking pagbangon. Sino ang tatawa sa huli? Handa na ba silang luhod sa paanan ng babaeng kanilang minaliit? Ito ang simula ng aking paniningil. Huwag mo nang ipilit ang sarili mo, Marites. Mula pa noong simula, hindi ka naman talaga naging bahagi ng pamilyang ito. Para ka lang isang lumang gamit na kailangang itapon dahil sira na at wala nang pakinabang. Ang boses ni Doña Consolacion ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng kusina. Malamig, walang emosyon, at puno ng panghahamak. Sa gitna ng naglalaway na bango ng nilulutong hamonado at ang mainit na singaw ng kaldero, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Marites. Ang kanyang mga kamay na namumula at nanginginig dahil sa maghapong pagbabad sa mainit na tubig at sabon ay nanigas sa pagkakahawak sa isang mamahaling platong porselana. Ito ang araw ng ika-70 kaarawan ng kanyang biyenan. 3 araw na halos walang tulog si Marites para ihanda ang pinakamagarbong handaan sa buong San Lorenzo. Siya ang naghiwa ng bawat rekado, siya ang nagpakulo ng bawat sabaw, at siya ang naglinis ng bawat sulok ng mansyon hanggang sa magningning ito sa ilalim ng mga kristal na chandelier. Ginawa niya ang lahat ng iyon nang may ngiti sa mga labi, sa pag-asang sa loob ng 20 taon ng pagsisilbi, sa wakas ay makakarinig siya ng kahit isang maliit na pasasalamat. Ngunit ang tanging natanggap niya ay ang mapangaping tingin ni Doña Consolacion habang sinusuri nito ang isang maliit na batik ng tubig sa gilid ng plato. Isang pagkakamali sa gitna ng libu-libong tama, at iyon na ang naging hatol sa kanyang buong pagkatao. Bakit ka pa nakatayo riyan na parang tuod? Ang dumi-dumi mo. Nakakahiya ka sa mga bisita. Pagpapatuloy ng matanda habang diring-diri na tinitingnan ang dumi sa laylayan ng duster ni Marites. Ang amoy mo ay amoy kusina, amoy pawis, amoy katulong. Lumayo ka sa akin bago pa mahawa ang aking mamahaling gown sa lansa mo. Nanatiling nakayuko si Marites. Nararamdaman niya ang init ng luha na nagbabadyang kumawala sa kanyang mga mata, ngunit pilit niya itong nilunok. Ang kanyang lalamunan ay parang barado ng tuyong buhangin, mahapdi at mahirap huminga. Dahan-dahan niyang ibinaba ang plato sa lababo. Ang marahang tunog ng porselana sa ibabaw ng tiles ay tila eko ng kanyang sariling puso na unti-unti nang nagkakalamat. Lumabas siya ng kusina at naglakad patungo sa balkonahe, umaasang makakakuha ng kahit kaunting hangin. Ngunit doon, isang mas masakit na tagpo ang naghihintay sa kanya. Sa ilalim ng maliliwanag na ilaw ng hardin, nakita niya ang kanyang asawa, si Rogelio. Hindi ito nag-iisa. Nakatayo ito sa tabi ng isang babaeng mas bata, mas maputi, at halatang hinulma sa luho. Nakita ni Marites kung paano humawak si Rogelio sa baywang ng babae. Isang kilos na puno ng pagmamahal at pag-iingat, bagay na hindi na nito ginawa sa kanya sa loob ng maraming taon. Nang mapansin ni Rogelio ang presensya ni Marites, hindi pag-aalala o pagkakahiya ang rito, kundi pagkairita. Lumapit ang lalaki sa kanya, dala ang isang puting sobre na tila ba kanina pa nito inihahanda. Marites, mabuti at nandito ka. Boses ni Rogelio, ngunit wala itong init. Ayaw ko nang magpaligoy-ligoy pa. Pirmahan mo na ito. Tapos na tayo. Ibigay mo na sa akin ang natitirang dignidad mo sa pamamagitan ng pag-alis ng tahimik sa bahay na ito. Parang may humampas na malakas na alon sa dibdib ni Marites. Tiningnan niya ang papel na nakalabas sa sobre, isang petition for nullity of marriage. Ang 20 taon ng pagtitiis,
Ang mga gabing pinalipas niya sa paghihintay dito habang ito ay nasa labas. Ang bawat sampal at mura na tinanggap niya mula sa kanyang biyenan para lang mapanatili ang kanilang pamilya ay tinumbasan lang ng isang pirasong papel na puno ng mga teknikal na salitang hindi niya maunawaan. Rogelio, bakit? Ang tanging lumabas sa kanyang nangangatog na mga labi. 20 taon, Rogelio. Ibinigay ko ang lahat. Wala akong itinira para sa sarili ko. Naging asawa mo ako, naging katulong mo ako, naging anino mo ako. Kulang pa ba yon? Ngumisi ng mapait si Rogelio. Hindi sa kulang ka, Marites. Ang problema, masyado kang naging sapat sa pagiging kawawa. Nakakasawa ang mukha mong laging puno ng lungkot at pagtitiis. Gusto ko ng buhay, gusto ko ng ligaya, at hindi mo na kayang ibigay iyon. Kaya pakiusap, bago pa magsimula ang main course ng party ni Mama, umalis ka na. Huwag mo nang sirain ang gabi namin. Sa bawat salitang binitawan ni Rogelio, nararamdaman ni Marites ang unti-unting pagkamatay ng huling bahagi ng kanyang pag-asa. Ang paligid na puno ng tawa ng mga bisita, ang tugtog ng biolin, at ang kislap ng mga hiyas ay tila naging isang malabo at nakakasulasok na panaginip. Ang kanyang mga paa ay tila nawalan ng lakas at ang lupa sa ilalim niya ay tila bumubuka para lamunin siya ng buo. Inabot niya ang panulat mula sa kamay ni Rogelio nang walang imik. Sa bawat guhit ng kanyang lagda, tila itinusok ang 1,000 karayom sa kanyang kaluluwa. Isang pirma para sa 20 taon ng pagsasakripisyo. Nang matapos, iniwan niya ang papel sa mesa at tumalikod nang hindi tumitingin sa asawa. Habang naglalakad siya palabas ng gate ng mansyon, naririnig pa rin niya ang masiglang tugtugan mula sa loob. Walang nakapansin sa kanyang pag-alis. Walang naghahanap. Sa paningin ng pamilya Del Rosario, siya ay isang duming sa wakas ay nalinis na. Tumigil siya sa gitna ng madilim na kalsada at tumingin sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na nagpakain, naglinis, at nag-alaga sa pamilyang iyon. Ngayon, ang mga kamay na ito ay wala ng hawak, kundi ang malamig na hangin ng gabi. Isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Tila isang malungkot na awit na walang katapusan. Kung ang lahat ng ibinigay mo ay itinuring nilang basura, may halaga pa ba ang natitirang piraso ng iyong pagkatao? Wala nang mas masakit pa sa pakiramdam na ikaw ay naging isang anino sa loob ng sarili mong tahanan sa loob ng 2 dekada. Habang naglalakad si Marites sa gilid ng madilim na kalsada, ang bawat hakbang niya ay tila may bigat ng 1,000 kadena. Ang ulan ay nagsimulang pumatak. Maliliit na butil na sa simula ay tila nakikiramay. Ngunit kalaunan ay naging malakas na buhos na tila gustong burahin ang bakas ng kanyang pag-iral sa mundong ito. Ang kanyang duster na bahagya pang may bahid ng ulam na kanyang niluto ay dumikit sa kanyang nangangatog na katawan. Isang malupit na paalala ng kanyang huling gabi sa mansyon ng mga Del Rosario. Napahinto siya sa ilalim ng isang saradong tindahan. Ang tanging kanlungan niya mula sa hagupit ng hangin. Ramdam niya ang hapdi ng kanyang mga talampakan na walang sapin, kundi ang manipis na tsinelas na napigtas na rin sa gitna ng daan. Ang kanyang tiyan ay humihiling ng pagkain, isang malkit na kabalintunaan. Dahil ilang oras lang ang nakalipas ay pinuno niya ang hapag ng mga pinaka-estatistikal na putahe. Ngunit kahit isang mumo ay hindi siya pinayagang tikman. Sa gitna ng dilim, ang tanging naririnig niya ay ang ritmo ng ulan sa bubungang yero at ang sarili niyang mga hikbi na pilit niyang ikinukubli sa gabi. Sa kabilang dako ng eskinita, isang matandang babae ang biglang natumba. Ang tunog ng pagbagsak ng katawan nito sa basang semento ay sapat na para magising ang natutulog na diwa ni Marites. Sa kabila ng sarili niyang panghihina, ang likas na pagiging mapag-alaga na humubog sa kanya sa loob ng 20 taon ang nanaig. Mabilis siyang lumapit, hindi iniintindi ang sariling kalagayan. Ang matanda ay namumutla.
Ang mga labi ay nangingitim at ang kamay nito ay nakahawak ng mahigpit sa kanyang dibdib. Diyos ko, Lola, naririnig niyo po ba ako? Ang nanginginig na boses ni Marites habang dahan-dahang iniaangat ang ulo ng matanda. Wala siyang dalang kahit ano, kaya ginamit niya ang laylayan ng kanyang tuyong bahagi ng duster para punasan ang mukha nito. Inalala niya ang lahat ng mga pagkakataong inalagaan niya si Doña Consolacion tuwing sumasama ang pakiramdam nito, ang marahang pagmasahe sa mga sentido, ang tamang posisyon ng paghinga. Kahit sa gitna ng kanyang sariling trahedya, ang kamay ni Marites ay nanatiling banayad at puno ng pagkalinga. Matapos ang ilang sandali ng panalangin at pag-aasikaso, dahan-dahang nagmulat ng mata ang matanda. Tumingin ito kay Marites. Ang mga mata nito ay puno ng pagtataka at pasasalamat. Sino ka? Bakit mo ako tinutulungan? Mahinang tanong ng matanda habang pilit na bumabangon. Ngumiti ng mapait si Marites. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa patak ng ulan sa kanyang pisngi. Wala po itong anuman, Lola. Sanay po akong mag-alaga ng mga taong hindi ako kailangan. Mabuti po at gising na kayo. Tinitigan siya ng matagal ng matanda. Tila binabasa ang lalim ng sugat sa kanyang mga mata. Inabot nito ang isang maliit na bag na suot niya at kumuha ng isang kalawanging susi at isang kapirasong papel na may nakasulat na pangalan at address. Ang kabutihan ng loob ay hindi kailanman nawawala sa uso. Iha, nakikita ko ang dilim sa paligid mo, pero nakikita ko rin ang liwanag sa iyong mga kamay. Pumunta ka sa Davao. Hanapin mo ang address na ito. Hanapin mo si Berta. Nagtaka si Marites. Davao? Pero Lola, wala po akong kahit ano. Paano ako makakarating doon? Ang tadhana ay may sariling paraan para ihatid ka kung saan ka dapat naroroon. Sagot ng matanda bago ito, tuluyang tinulungan ng isang paparating na sasakyan na tila kanina pa ito hinahanap. Bago umalis ang sasakyan, iniwan ng matanda ang isang maliit na balot ng pera sa kamay ni Marites, sapat na para sa isang pamasahe patungo sa dulo ng bansa. Naiwan si Marites na nakatayo sa ilalim ng ulan, mahigpit na nakahawak sa susi at sa address, na tila ba yun ang kanyang huling hininga. Ang pag-asa ay isang kakaibang bagay. Minsan ay dumarating ito sa gitna ng pinakamadilim na sandali, dala ng isang taong hindi mo kilala. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon kung saan sumisikat ang araw sa timog. Sa bawat patak ng ulan na humuhugas sa kanyang mukha, tila unti-unti ring nahuhugasan ang takot sa kanyang puso. Kung wala na siyang babalikan sa Maynila, marahil ay oras na para hanapin ang kanyang sarili sa lugar na hindi pa siya kilala ng sinuman. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay magiging marka ng kanyang bagong simula. Nakarating siya sa terminal ng bus habang ang langit ay unti-unti nang nagkukulay lila sa madaling araw. Nakatayo siya sa harap ng malaking sasakyan na may karatulang Davao City. Tumingin siya sa huling pagkakataon sa lungsod na kumuha ng lahat sa kanya, ang lungsod kung saan siya ay naging isang alipin ng pag-ibig na walang katumbas. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang pagpapaalam sa babaeng dating si Marites Villanueva. Sapat na ba ang isang susi at isang pangalan para buuin muli ang isang buhay na winasak ng mga taong pinagkatiwalaan mo? Sariwa ang amoy ng dagat at lansa ng isda na humahalubilo sa alingasaw ng hinog na durian pagbaba ni Marites sa terminal ng Davao. Malayo na siya sa Maynila. Halos 1,000 kilometro ang layo mula sa mansyong naging kulungan niya sa loob ng 20 taon. Ngunit kahit gaano kalayo ang tinakbo ng bus at ang nilayag ng barko, tila dala-dala pa rin niya sa kanyang dibdib ang bigat ng mga alaala ni Rogelio at ng malupit na boses ni Doña Consolacion. Para siyang isang estranghero sa sariling bansa, nakatayo sa gitna ng mga taong nag-uusap sa wikang Bisaya na bahagya lang niyang nauunawaan. Bit-bit ang isang maliit na bayong na naglalaman ng iilang pirasong damit na binili niya sa ukay-ukay sa daan. Hinanap niya ang address na ibinigay ng matandang babae.
Ang bawat hakbang niya sa semento ng Davao ay tila isang pagsubok sa kanyang paninindigan. Nakarating siya sa isang maliit at lumang bahay na gawa sa kahoy at yero, malapit sa gilid ng daungan. Sa harap nito ay may isang karatulang kupas na ang pintura, ngunit mababasa pa ang salitang, "Kusina ni Berta." Isang matandang babae na may mapuputing buhok at balat na tila inukit ng panahon ang nakaupo sa isang maliit na bangko. Seryosong naghihiwa ng luya. Huminto ang tibok ng puso ni Marites nang magtama ang kanilang paningin. Ang mga mata ni Lola Berta ay tila mga buhay na uling, matalas, sumusuri, at tila nakikita ang lahat ng dumi at sugat sa kanyang kaluluwa. "Ikaw ba ang ipinadala ni Elena?" Tanong ng matanda. Ang boses ay paos, ngunit may awtoridad. Hindi man lang ito tumayo o ngumiti. "Oo po, Lol, ako po si Marites." Nauutal na sagot niya habang iniabot ang kalawanging susi. Tinitigan lang ni Lola Berta ang susi bago muling ibinaling ang atensyon sa hinihiwang luya. "Hindi sapat ang susi para makapasok ka sa kusinang ito, iha. Maraming marunong humawak ng kutsilyo, pero kakaunti ang may alam kung paano palalambutin ang tigas ng buhay sa pamamagitan ng apoy." Itinuro ng matanda ang isang basket na may iilang pirasong lantang kangkong, 3 pirasong sampalok, at isang maliit na isdang bangus. "Ipagluto mo ako ng sinigang. Iyan lang ang sangkap na meron tayo. Gamitin mo ang uling sa likod." Nagulat si Marites. Sa loob ng 20 taon, nagluto siya ng mga pagkaing panghari, gamit ang mga pinakasopistikadong kagamitan at mamahaling rekado. Ngunit ngayon, sa harap ng isang kalan na uling at kakaunting sangkap, tila bumalik siya sa pagiging bata. Sinimulan niyang linisin ang isda. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang kumikilos sa gitna ng usok. Ang bawat paghiwa niya sa kamatis ay tila pagbabalat sa kanyang sariling mga hapdi. Habang kumukulo ang tubig sa palayok, dinurog niya ang sampalok. Ang asim nito ay humahalimuyak sa hangin. Isang amoy na nagpagunita sa kanya ng lahat ng mapapait at maaasim na karanasan sa kamay ng mga Del Rosario. Hindi niya napansin na ang mainit na singaw ng kaldero ay humahalo na sa mga luhang kanina pa niya pinipigilan. 1 patak, 2 patak. Ang kanyang mga luha ay direktang nahulog sa kumukulong sabaw. Hinalo niya ang sinigang. Ang kanyang mga hikbi ay sinasabayan ng tunog ng bawat bulan ng tubig na pumuputok sa ibabaw. Ang sabaw na yon ay hindi lang pagkain. Iyon ang kanyang galit, ang kanyang pangungulila, at ang kanyang huling hininga ng pag-asa. Nang ihain niya ang mangkok sa harap ni Lola Berta, nanginginig ang kanyang mga kamay. Kumuha ng kutsara ang matanda at dahan-dahang tinikman ang sabaw. Nanatiling tahimik ang paligid. Tanging ang tunog ng mga alon sa malapit na dagat ang naririnig. "Masyadong maasim," wika ni Lola Berta habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Marites. "Maasim dahil puno ng pait ang puso mo. Pero..." Tumigil ang matanda at muling uminom ng sabaw. "May linamnam ang bawat patak ng luha mo. Marunong kang magmahal sa gitna ng sakit, Marites. Iyan ang hindi matututunan ng kahit sinong chef sa hotel." Inabot ni Lola Berta ang isang malinis na basahan kay Marites. "Punasan mo ang mukha mo. Bukas, 4:00 ng madaling araw, magsisimula tayo. Huwag kang mag-e-eksakto. Dapat ay maaga ka. Dahil sa kusinang ito, ang huli ay laging nawawalan ng kanin." Nakahinga ng maluwag si Marites. Ngunit bago siya tuluyang makapasok sa maliit na silid na itinalaga sa kanya, isang lalaki ang pumasok sa pinto ng kainan. Ang hitsura nito ay tila pagod na pagod at may dalang isang lumang litrato. "Lola Berta, hinahanap ko pa rin siya," ang sabi ng lalaki. Nagtama ang paningin ni Marites at ng estranghero. May kung anong kaba ang gumising sa dibdib ni Marites nang makita ang litrato sa kamay nito. Isang litrato ng isang sanggol na may kakaibang balat na marka sa braso. Sino ang lalaking ito at bakit tila may koneksyon ang kanyang pagdating
sa nakaraang pilit na kinakalimutan ni Marites. Hindi ang init ng uling o ang nakakapapong singaw ng kaldero ang tunay na nakakasunog sa balat ni Marites, kundi ang katotohanang kailangan niyang lumuhod sa putikan ng buhay upang muling makatayo. Sa bawat madaling araw na nagigising siya sa Davao, bago pa man bumati ang unang sinag ng araw, nararamdaman niya ang hapdi ng kanyang mga kalamnan. Ang dating mga kamay na sanay sa air-conditioned na mansyon ay puno na ngayon ng kalyo at mga sugat mula sa pagbabalat ng sako-sakong sibuyas at paglilinis ng malalaking kawa. Nagsimula siyang magbenta ng mga balot na pagkain sa 28 pesos sa gilid ng pantalan. Ang mga customer niya ay ang mga kargador, mga driver at mga manggagawang ang tanging pahinga ay ang ilang minuto ng tanghalian sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw. Sa gitna ng alingasaw ng krudo at lansa ng dagat, ang bango ng adobo at sinangag ni Marites ay tila isang oasis para sa mga pagod na katawan, ngunit hindi naging madali ang lahat. Ang ibang mga tindera sa paligid, na matagal na sa pwesto, ay hindi natuwa sa pagdating ng isang estranghera na masarap magluto at mabilis dumami ang suki. Isang tanghali. Habang abala si Marites sa pagsasalin ng mainit na kanin, isang malaking lalaki ang sadya siyang binangga. Ang malaking kaldero na puno ng nilagang baka, ang huling puhunan na mayroon siya para sa araw na yon, ay tumilapon sa maruming semento. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa lupa ay tila ang tunog ng pagguho ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang masarap na sabaw na pinakuluan niya ng 4 na oras ay dahan-dahang humalo sa alikabok at putik. Ay, pasensya ka na, Ale. Masyado kasing masikip dito para sa mga taong hindi naman taga rito. Ang nakakaasar na sabi ng lalaki habang nagtatawanan ang iba pang mga tindera sa likod. Nanigas si Marites sa kanyang kinatatayuan. Tiningnan niya ang pagkain sa lupa, ang bawat butil ng kanin at bawat piraso ng karne ay katumbas ng kanyang pawis at puyat. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang umiyak, ngunit sa gitna ng kahihiyan, biglang naramdaman niya ang panginginig ng kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang apron. Isang numero mula sa Maynila. Isang numerong kabisado ng kanyang puso't diwa. Hello? Nangangatog niyang sagot. Oh, Marites, I heard you're doing well in your new career. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang leeg. Balita ko ay nagtitinda ka na ng pagkain sa Pierre. How appropriate for someone of your status. Mula sa pagiging katulong sa mansyon, bumalik ka rin sa pagiging basura sa lansangan. Do you know that Rogelio is planning a grand wedding for Vanessa? Ang gown pa lang niya ay sapat na para bilhin ang buong buhay mo riyan sa Davao. Humigpit ang hawak ni Marites sa telepono. Naririnig niya ang marahang tawa ng kanyang dating biyenan sa kabilang linya. Isang tawang puno ng lason at panguuyam. Don't ever think of coming back, Marites. You are nothing but a footnote in the history of the Del Rosario family. Isang pagkakamali na itinama na namin. Nang maputol ang tawag, nanatiling tahimik si Marites. Ang ingay ng pantalan ay tila nawala. Pinalitan ng isang matinding katahimikan sa loob ng kanyang kaluluwa. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na marumi at nanginginig. Dahan-dahan, sa gitna ng panunuya ng mga taong nakapaligid sa kanya, lumuhod siya sa semento. Hindi para magmakaawa, kundi para pulutin ang natirang piraso ng kanyang dignidad. Kinuha niya ang isang basahan at sinimulang linisin ang tila nabuhos na pangarap sa sahig. Sa bawat pagkuskos niya sa semento, isang pangako ang nabubuo sa kanyang isipan. Ang bawat pangungutya ni Doña Consolacion ay tila naging panggatong sa apoy na matagal nang nanlalamig sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang tumayo at tumingin ng diretso sa lalaking nagtapon ng kanyang kaldero. Walang takot, walang luha. Ang kanyang mga mata ay tila naging mga uling na nagbabaga. Maaring natapon niyo ang aking paninda ngayon. Ang mahina, ngunit buong-buo niyang sabi. Pero hindi niyo alam
kung ano ang lasa ng aking tagumpay kapag bumangon na ako. Maghanda kayo dahil ang susunod na kakainin ninyo ay ang inyong sariling mga salita. Nang gabing iyon, bumalik siya sa kusina ni Berta na may dalang mga sugat sa tuhod ngunit may bago at mas matibay na paninindigan. Nadatnan niya si Lola Berta na naghihintay sa kanya. May hawak na isang lumang kwaderno na may kupas na balat. Handa ka na ba sa tunay na sikreto? Tanong ng matanda. Ngunit bago pa man makasagot si Marites, isang putok ng baril ang narinig mula sa kalsada. Kasunod ng isang malakas na sigaw na tumatawag sa kanyang pangalan. Sino ang sumunod sa kanya sa Davao at sapat ba ang mga sikretong ituturo ni Lola Berta para protektahan siya sa panganib na paparating? Ang putok na narinig sa kalsada ay hindi nagmula sa isang masamang loob, kundi isang babala mula sa gwardiya ng pantalan na nagtataboy sa mga lasing na nanggugulo sa tapat ng kusina ni Berta. Ngunit para kay Marites, ang tunog na yon ay tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang lumang buhay at ang pagsilang ng isang bagong pagkatao. Ang kanyang puso ay kumakaba pa rin habang mabilis siyang pinapapasok ni Lola Berta sa pinakamalalim na bahagi ng kanilang maliit na kusina. Isang silid na laging nakakubli sa likod ng makapal na kurtinang lona. Dito mo matatagpuan ang tunay na kayamanan, Marites. Mahinang sabi ng matanda habang inilalapag ang lumang kwaderno sa ibabaw ng isang lamesang gawa sa matibay na kahoy ng narra. Ang bawat pahina nito ay nanilaw na sa panahon. May mga talsik ng mantika at mantsa ng tuyo na nagsisilbing saksi sa mga dekada ng pagluluto. Akala ng mga Del Rosario, ang pagluluto ay tungkol lamang sa hitsura at presyo ng rekado. Ngunit ang lihim ng masarap na pagkain ay nasa kakayahan mong ilipat ang iyong pagtitiis tungo sa lasa. Ang pait ng iyong kahapon ay gagawin nating linamnam ng iyong bukas. Sinimulang ituro ni Lola Berta ang paggawa ng isang espesyal na humba, isang putahing kilala sa Mindanao, ngunit ang bersyong ito ay may kakaibang timpla. Hindi lang ito basta karne at asukal, may kasama itong mga tuyong bulaklak ng saging na ibinabad sa alak ng niyog at isang lihim na timpla ng mga pampalasa na tanging sa mga bundok ng Davao lamang matatagpuan. Habang dahan-dahang pinapalambot ni Marites ang taba ng baboy sa loob ng palayok, naramdaman niya ang init ng apoy sa kanyang balat. Sa bawat paghalo niya, tila ba dahan-dahan din niyang hinahalo ang kanyang mga alaala. Ang bawat hiwa ng kutsilyo ay tila pagputol sa mga tanikalang nagtali sa kanya kay Rogelio. Ang bawat pagdurog niya sa paminta ay tila pagdurog sa mga salitang mapanakit ni Doña Consolacion. Huwag mong madaliin ang apoy, iha, paalala ni Lola Berta habang nakamasid sa kanyang bawat kilos. Ang paghilom, gaya ng pagluluto ng humba, ay nangangailangan ng mahabang oras. Kapag minadali mo, magiging matigas ang karne. Kapag hinayaan mo lang, masusunog ang asukal. Kailangan mong matutunan ang tamang balanse ng init at pasensya. Sa loob ng silid na yon, sa gitna ng usok at bango ng naglulutong karne, nakita ni Marites ang kanyang sarili sa isang lumang salamin na nakasabit sa pader. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang mukhang basahan na iniwan sa Maynila. Ang kanyang mga mata ay may bagong ningning. Ang kanyang mga balikat ay mas matuwid. At ang kanyang mga kamay ay puno ng kapangyarihan. Ang kapangyarihang lumikha ng isang bagay na magpapasaya sa ibang tao. Isang gabi, matapos ang ilang linggong pagsasanay, inilabas nila ang bagong putahe sa kanilang maliit na stall sa pantalan. Hindi pa man tuluyang nakakababa ang mga kargador mula sa mga barko, ang bango ng humba ni Marites ay kumalat na sa buong paligid. Tila isang mahiyaing paanyaya na mahirap tanggihan. Ang lalaking nagtapon ng kanyang kaldero noong nakaraang araw ay isa sa mga unang lumapit. Sa simula ay mayabang pa ito, ngunit nang matikman ang unang subo, tila natunaw ang lahat ng kanyang yabang. Ang tamis na may kasamang alat at kakaibang anghang ay gumapang sa kanyang panlasa.
Nagdala ng alaala ng lutong bahay na matagal na niyang hindi natitikman. Pasensya ka na, Ale, sa nagawa ko nung nakaraan. Ang sabi ng lalaki habang hindi mapigilan ang pagsubo ng kanin. Ngayon lang ako nakatikim ng pagkaing may kaluluwa. Napangiti si Marites, isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Iyon ang kanyang unang tagumpay. Hindi sa pamamagitan ng pagganti, kundi sa pamamagitan ng pagpapatunay na ang isang taong itinuring nilang basura ay may kakayahang magbigay ng pinakamasarap na biyaya. Ngunit sa gitna ng kanyang kasiyahan, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang stall. Isang lalaking nakabarong ang bumaba at lumapit sa kanya. May hawak itong isang legal na dokumento. Kayo po ba si Marites Villanueva? Tanong ng lalaki sa Tagalog na may accent ng Maynila. Pinapunta ako rito ng aking kliyente. May kinalaman ito sa huling habilin ni Doña Elena, ang matandang babaeng tinulungan ninyo sa lansangan. Nanlamig ang mga kamay ni Marites. Ang misteryo ng matandang babae at ng susing hawak niya ay unti-unti nang nagbubukas, ngunit kasabay nito ay ang takot na baka muli siyang matunton ng mga Del Rosario. Ano ang nakasulat sa habiling iyon? At paano nito babaguhin ang tadhana ni Marites mula sa isang tindera patungo sa isang reyna? Hindi lang po ito basta isang piraso ng papel, ginang Marites. Ito ay ang pasasalamat ng isang matandang nahanap sa inyo, ang katapatan na hindi niya nakita sa sarili niyang mga kamag-anak. Ang boses ng abogado ay formal at direkta, ngunit ang bawat salitang binibitawan nito ay tila isang malakas na hampas sa dibdib ni Marites. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang maliit na stall, suot ang apron na may mantsa ng toyo at amoy ng usok, habang hawak ang isang eleganteng dokumento na may gintong tatak. Ang kaibahan ng kanyang kalagayan sa marangyang balitang dala ng lalaki ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Dahan-dahang binasa ni Marites ang nilalaman ng huling habilin ni Doña Elena. Hindi lang pala ito basta matandang naligaw sa lansangan. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng isang malawak na lupain sa gitna ng Davao at may-ari ng mga tanyag na paupahan sa Maynila. Sa ilalim ng kanyang pangalan, iniwan ni Doña Elena kay Marites ang isang maliit na puhunan at ang karapatang gamitin ang isang prime location sa lungsod upang itayo ang kanyang pangarap na restaurant. Attorney, baka po nagkakamali kayo. Nanginginig ang boses ni Marites habang pilit na ibinabalik ang papel. Isang hamak na tindera lang po ako rito sa Pantalan. Bakit niya sa akin ibibigay ang lahat ng ito? Isang gabi ko lang naman siyang tinulungan. Ngumiti ang abogado. Isang nangiting puno ng pag-unawa. Sabi po ni Doña Elena bago siya pumanaw, sa loob ng 20 taon, kayo lang ang tanging taong humawak sa kanyang kamay nang walang hinihintay na kapalit. Ang inyong kabutihan ang naging pinakamahalagang resibo sa kanyang buhay. Sa kabila ng biyayang ito, hindi agad naging madali ang lahat. Ginamit ni Marites ang pagkakataong ito hindi para magpakasasa, kundi para itayo ang Luwalhati Catering, isang pangalang hango sa pakiramdam ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ngunit ang unang malaking hamon ay dumating nang makakuha siya ng kontrata para sa isang prestihiyosong kasalan sa Davao. Ang kasal ng anak ng isang kilalang politiko. Sa araw ng okasyon, ang kusina ay naging isang arena ng tensyon. Ang ibang mga chef na galing sa mga tanyag na hotel ay tinitingnan siya ng may panghahamak. Ang marahang kalansing ng mga mamahaling kubyertos at ang bulong-bulungan ng mga taong nakasuot ng gown at tuxedo ay tila mga aninong bumabalot sa kanya. Sigurado ba kayong ang tinderang ito mula sa pier ang magpapakain sa ating mga bisita? Narinig niyang bulong ng isang matandang babae na kahawig ang aura ni Doña Consolacion. Baka mamaya ay amoy krudo ang isilbi sa atin. Humigpit ang hawak ni Marites sa kanyang sandook. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang likod. Ngunit sa isang sulok ng kusina, nakita niya si Lola Berta
na tumango sa kanya, isang tahimik na paalala na ang kanyang kapangyarihan ay nasa kanyang panlasa, hindi sa kanyang pinagmulan. Nang ilabas ang main course, ang kanyang espesyal na humba na may modernong twist at ang seafood sinigang na gumagamit ng mga pinakasariwang huli mula sa Davao. Tila tumigil ang ingay sa malaking bulwagan. Ang bawat subo ng mga bisita ay sinusundan ng isang sandali ng katahimikan bago pinalitan ng mga bulalas ng paghanga. Ang linamnam ng kanyang luto ay tila isang kwento ng pag-asa na dahan-dahang nanunuot sa puso ng mga nakatikim nito. Isang matandang Ginoo ang tumayo at humiling na makita ang chef. Nang lumabas si Marites, suot ang kanyang malinis na puting uniforme, ngunit may bakas pa rin ng pagod sa mga mata. Buong pusong pumalakpak ang mga tao. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marites ang isang uri ng kaligayahan na hindi kayang bilhin ng salapi. Ang pagkilala sa kanyang halaga bilang isang tao. Ngunit sa gitna ng palakpakan, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa dulong lamesa. Isang boses na nagpatingkad sa lahat ng kanyang mga takot. Ang galing naman! Mula sa pagiging katulong namin sa Maynila. Mukhang marami ka nang natutunan dito sa probinsya, Marites. Nanigas si Marites. Sa dulong mesa, nakaupo si Vanessa, ang babaeng ipinalit sa kanya ni Rogelio, kasama ang ilang mga kaibigan mula sa alta sosyedad ng Maynila. Ang nakakalokong ngiti sa mga labi nito ay tila isang babala na ang kanyang pananahimik sa Davao ay tapos na. Balita ko ay mayaman ka na raw. Patuloy ni Vanessa habang dahan-dahang tumatayo at lumalapit sa kanya. Ang tunog ng kanyang sapatos sa semento ay tila bawat tibok ng kaba sa dibdib ni Marites. Pero kahit anong bihis mo, ang amoy ng kusina at ang bakas ng pagiging alipin ay hinding-hindi mawawala sa iyong balat. Paano nakarating si Vanessa sa Davao at ano ang balak niyang gawin para sirain ang bagong buhay na pilit na binuo ni Marites mula sa abo? Akala mo ba ang isang magandang uniforme at ang palakpakan ng mga taong ito ay sapat na para burahin ang katotohanang ikaw ay dating basahan sa aming mansyon? Ang boses ni Vanessa ay parang isang matalim na kuko na kumakalo sa salamin. Matinis, puno ng lason, at nangingibabaw sa gitna ng marangyang bulwagan. Ang bawat salita niya ay tila isang sinadyang sampal sa harap ng mga taong kanina lang ay nagpupugay sa talento ni Marites. Ang nangiti sa mga labi ni Vanessa ay hindi abot sa kanyang mga mata. Sa halip, ang naroon ay ang pagkamuhi ng isang babaeng nakakita ng isang inakalang patay na muling nabuhay at nagniningning. Nanatiling nakatayo si Marites. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa gilid ng kanyang puting chef's coat. Ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tila isang ibon na gustong kumawala sa hawla ng kanyang dibdib. Ang bawat tingin ng mga bisita ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang pakiramdam ng hiya, ang tila nakalulunod na kahihiyan na palaging ginagamit ni Doña Consolacion laban sa kanya ay muling gumapang sa kanyang leeg. Ngunit sa gitna ng panlalambot, naramdaman ni Marites ang hapdi ng mga kalyo sa kanyang palad. Naalala niya ang bigat ng mga sako ng uling, ang asim ng pawis sa kanyang mga mata habang nagluluto sa ilalim ng init ng araw sa pantalan. At ang mga gabing tanging ang tunog ng mga alon sa Davao, ang nakikinig sa kanyang mga hikbi. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang paningin. Hindi niya tiningnan si Vanessa bilang isang amo, kundi bilang isang babaeng pilit na nagtatago ng sariling insecurity sa likod ng mamahaling alahas. Ang nakaraan po, Vanessa, ay parang mga sangkap na natapos ng mailuto. Maaring mapait o maasim, pero tapos na. Mahinahon ngunit matatag ang boses ni Marites. Ang mahalaga ay ang putahing inihahain ko ngayon. At base sa mga platong walang natira sa lamesa ninyo, mukhang nagustuhan ninyo ang luto ng basurang sinasabi nyo.
Bahagyang namula ang mukha ni Vanessa. Hindi niya inaasahan ang sagot na yon. Mula sa babaeng dati ay isang bulong lang kung sumagot. Huwag kang masyadong kampante, Marites. Ang swerte ay hindi pang matagalan. Nagpunta ako rito sa Davao, hindi para tikman ang pagkain mo, kundi para sabihin sa'yo na kahit anong yaman ang makuha mo, si Rogelio ay akin na. At ang pamilya Del Rosario? Hinding-hindi ka nila tatanggapin kahit ikaw pa ang maging pinakamayamang babae sa Mindanao. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marites. Salamat po sa paalala. Pero kung may natutunan man ako rito sa Davao, iyon ay ang katotohanang hindi ko kailangan ng pagtanggap ng mga taong hindi marunong rumespeto sa sarili nilang dugo. At pawis, pakisabi na lang po kay Rogelio, sana ay mabusog siya sa luto ninyo. Kung marunong kayong humawak ng sandok. Tumalikod si Marites at naglakad pabalik sa kusina. Iniwang nakanganga si Vanessa sa gitna ng bulwagan. Ngunit nang makapasok siya sa loob, agad siyang napasandal sa malamig na pader ng freezer. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ang tapang na ipinakita niya kanina ay tila isang manipis na baluti na unti-unti nang nagkakalamat. Naramdaman niya ang isang mainit na kamay sa kanyang balikat. Si Lola Berta. Ang matanda ay hindi nagsalita. Sa halip ay inabutan siya ng isang baso ng mainit na tubig na may luya. Ang mga anino ng kahapon ay palaging susunod sa atin. Iha, lalo na kapag nagsisimula ka ng maglakad patungo sa liwanag. Mahinahong sabi ni Lola Berta, huwag mong hayaang ang laway ng ibang tao ang maging dumi sa iyong malinis na kusina. Nang gabing iyon, matapos ang liglig na tagumpay at tensyon, hindi makatulog si Marites. Binuksan niya ang isang lumang dyaryo mula sa Maynila na naiwan ng isa sa kanyang mga staff. Doon, sa column ng Business News, nakita niya ang isang maliit na balita. Del Rosario Holdings facing liquidation amidst fraud allegations. Ang kanyang puso ay bumigat. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa isang uri ng pangamba. Alam niyang kapag ang mga Del Rosario ay nasa dulo na ng kanilang hininga, gagawa sila ng paraan para manghila ng iba pababa. Kinaumagahan, isang hindi kilalang lalaki ang nag-iwan ng isang itim na sobre sa pintuan ng kanyang opisina. Sa loob nito ay walang sulat, kundi isang piraso ng tela, isang bahagi ng lumang duster na suot niya noong gabing pinalaya siya sa mansyon. Sa tela ay may nakasulat na mga salitang tila isinulat, gamit ang uling. Ang utang na loob ay binabayaran ng dugo, hindi ng pagkain. Sino ang nagpadala ng babalang ito? At ano ang tunay na kalagayan ng pamilyang Del Rosario sa Maynila na tila unti-unti nang kumakatok muli sa pintuan ng kanyang bagong buhay? Ang amoy ng lumang tela ay amoy ng kabiguan. Habang hawak ni Marites ang kapirasong duster na ipinadala sa kanya, tila bumalik siya sa gabing iyon sa Maynila. Ang gabi, kung kailan ang bawat patak ng ulan ay tila humahalakhak sa kanyang kawalan ng halaga. Ang telang iyon na dati ay suot niya habang nagluluto ng huling hapunan ni Rogelio ay naging simbolo na ngayon ng isang sumpa. Hindi siya makapaniwala na hanggang dito sa Davao, sa layo ng narating niya, ay nagawa pa rin siyang abutin ng kamay ng mga Del Rosario para lamang ipaalala ang kanyang pinagmulan. Sa gitna ng kanyang pagtulala, pumasok ang isa sa kanyang mga tauhan, pawisan at tila hindi mapakali. Chef Marites, may problema po sa labas. Ang isa po sa mga VIP guest natin sa charity gala ay biglang sumama ang pakiramdam matapos kumain ng ating appetizer. Sinasabi po nila na baka raw po kontaminado ang ating isinilbi. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Marites. Ang balitang ito ay mas nakamamatay pa kaysa sa anumang banta sa loob ng sobre. Ang reputasyon ng Lolhati Catering ay nakasalalay sa kalinisan at kalidad ng kanilang pagkain. Kung magkakaroon ng kahit isang kaso ng food poisoning, guguho ang lahat ng kanyang pinaghirapan sa loob ng 5 taon. Mabilis siyang lumabas patungo sa reception hall. Nadatnan niya ang isang matandang lalaki,
isang kilalang negosyante sa Davao na hawak-hawak ang kanyang tiyan habang ang kanyang mga kasama ay nagkakagulo. Ang paligid na kanina ay puno ng masayang huntahan ay napalitan ng mga bulong-bulungan at matatalim na tingin na nakatuon kay Marites. Ito ba ang sinasabi ninyong sikat na catering? Ang boses ng isang babae mula sa grupo ng mga bisita. Nang lumingon si Marites, nakita niya si Vanessa na nakatayo malapit sa matanda. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa sa likod ng pakitang taong pag-aalala. Sinasabi ko na nga ba, hindi sapat ang ganda ng presentation kung ang nagluluto naman ay walang sapat na kaalaman sa tamang sanitation. Isang hamak na kusinera lang naman ito mula sa mga eskinita ng Maynila. Naramdaman ni Marites ang init ng kahihiyan na gumagapang sa kanyang mga pisngi. Ang hiya ay tila isang lason na gustong magpalumpo sa kanyang mga binti. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, naalala niya ang itinuro ni Lola Berta. Ang isang tunay na chef ay hindi natatataranta sa gitna ng sunog sa kusina. Dahan-dahan siyang lumapit sa matandang lalaki. "Sir, pakiusap. Hayaan ninyo akong tumulong. Ako po ang naghanda ng lahat ng ito at tinitiyak ko sa inyo na bawat sangkap ay sariwa." "Huwag mong hawakan ang tatay ko!" sigaw ng anak ng matanda habang pilit na itinutulak palayo si Marites. "Pananagutan mo ito kung may mangyaring masama sa kanya." Sa sandaling iyon, napansin ni Marites ang isang bagay sa lamesa. Isang maliit na bote ng gamot na nakatabi sa baso ng tubig ng matanda. Hindi iyon gamot para sa tiyan, iyon ay gamot para sa allergy. Tumingin si Marites sa appetizer na natira sa plato, isang pagkaing may kasamang mani, isang sangkap na malinaw niyang itinagubilin na huwag isama sa lamesa ng VIP na ito dahil sa kanilang medical record. Lumingon siya sa kanyang head server. Ang mukha nito ay namumutla at hindi makatingin ng diretsyo. Bakit may mani ang platong ito? Sino ang naglabas nito mula sa kusina? Si Ma'am Vanessa po. Sabi niya ay, ipinag-utos ninyo na palitan ng recipe sa huling sandali. Ang nanginginig na sagot ng server. Nanigas ang buong hall. Tumingin ang lahat kay Vanessa na ngayon ay tila nawalan ng kulay ang mukha. Ang bawat mata na kanina ay nanunuri kay Marites ay dahan-dahang lumipat sa babaeng pilit na sumisira sa kanya. Hindi ko alam ang sinasabi niya. Nagsisinungaling ang batang iyan. Pagtatanggol ni Vanessa, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot. Hindi na sumagot si Marites. Sa halip, lumapit siya sa matanda at buong hinahon na humingi ng paumanhin habang tinatawag ang medical team na naka-standby. Sa bawat kilos niya, ipinakita niya ang isang uri ng dignidad na hindi kayang tapatan ng kahit anong alahas ni Vanessa. Nang tuluyang kumalma ang sitwasyon, hinarap niya ang babaeng bawat sandali ay sinusubukang sirain ang kanyang buhay. "Vanessa, ang pagluluto ay sining ng pagbibigay ng buhay, hindi ng pagkuha nito. Mahinahon, ngunit may diin na," sabi ni Marites. "Maaring makuha mo ang lahat ng material na bagay na mayroon ako noon, pero ang integridad ko bilang isang kusinera, hinding-hindi mo yon mananakaw." Nang matapos ang gabi, sa kabila ng tensyon, nanatiling matatag ang Luwalhati Catering. Ngunit ang pagod ni Marites ay hindi lang pisikal. Ito ay isang pagod na nagmumula sa lalim ng kanyang kaluluwa. Bumalik siya sa kanyang opisina, umaasang makakahanap ng kaunting katahimikan. Ngunit pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Lola Berta na nakaupo. Hawak ang itim na sobrang natanggap ni Marites kanina. Ang mukha ng matanda ay puno ng matinding lungkot at takot. Isang emosyong na ngayon lang nakita ni Marites sa kanya. "Marites, kailangan mong malaman ang katotohanan," ang mahinang sabi ni Lola Berta. "Ang matandang si Elena na nagbigay sa iyo ng lahat ng ito. Hindi lang siya isang estrangherong tinulungan mo sa daan. Siya ay ang nawawalang ina ni Rogelio. Ang babaeng itinaboy ni Doña Consolacion maraming taon na ang nakalilipas." Nabitawan ni Marites ang kanyang susi. Ang buong mundo niya ay tila muling nayanig sa isang revelasyong
hinding-hindi niya inaasahan. Kung si Elena ang tunay na ina ni Rogelio, ang ibig bang sabihin nito ay ang lahat ng tagumpay ni Marites ay nakatali pa rin sa pamilyang pumatay sa kanyang puso? Bakit, Lola? Sa dinami-rami ng tao sa mundo, bakit ang pamilya pa rin yon ang kailangang maging mitya ng aking kapalaran? Ang boses ni Marites ay bahagyang pumiyok, isang tunog ng isang pusong muling nabiyak. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang opisina, ang marangyang dekorasyon at ang amoy ng sariwang bulaklak ay tila nawalan ng halaga sa harap ng revelasyon ni Lola Berta. Ang katotohanang si Doña Elena, ang anghel na nagligtas sa kanya mula sa kalsada, ay ang tunay na ina ni Rogelio, ay isang biro ng tadhana na masyadong masakit para tanggapin. Ang tagumpay na inaakala niyang bunga ng sarili niyang pagsisikap ay tila naging isang ganti mula sa libingan ng isang babaeng biktima rin ng kalupitan ni Doña Consolacion. Dahan-dahang lumapit si Lola Berta, ang kanyang mga kamay na magaspang ay humawak sa nanginginig na balikat ni Marites. Iha, hindi ito sumpa. Ito ay hustisya. Itinaboy ni Consolacion si Elena dahil sa inggit at kasakiman. Ninakaw niya ang posisyon nito, ang anak nito, at ang dangal nito. Sa pagtulong ni Elena sa iyo, ibinalik lang niya ang kapangyarihan sa kamay ng taong marunong magmahal. Hindi ka nakatali sa kanila, Marites. Ikaw ang naging kasangkapan para matapos ang sumpa ng kanilang kasamaan. Lumipas ang 5 taon mula ng gabing iyon. Ang 5 taon na yon ay naging saksi sa pag-usbong ng isang imperyo. Ang Luwalhati Catering ay hindi na lang isang maliit na negosyo sa Davao. Ito ay naging Luwalhati Restaurant Group, ang pinakatanyag na pangalan sa industriya ng pagkain sa buong Mindanao. Si Marites Villanueva ay hindi na ang babaeng basahan na pinalaya sa gitna ng ulan. Siya na ngayon ang reyna ng Davao. Isang babaeng may tindig na kagalang-galang, may pananalitang puno ng talino, at may pusong nanatiling nakatapak sa lupa. Habang nakatayo si Marites sa harap ng malaking bintana ng kanyang penthouse sa Davao, pinagmamasdan niya ang papalubog na araw na nagkukulay ginto sa dagat. Suot niya ang isang eleganteng silk na blouse na kulay asul. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang tanging alahas na suot niya ay ang maliit na krus na ibinigay ni Lola Berta. Ngunit sa likod ng kanyang ningning, nananatili ang isang maliit na bahagi ng kanyang puso na naghahanap ng kasagutan. Isang araw, pumasok ang kanyang sekretarya na may dalang isang business journal mula sa Maynila. Chef Marites, ito na po ang report na hinihingi ninyo tungkol sa merkado sa Luzon. At may kalakip din po itong balita tungkol sa pamilya Del Rosario. Dahan-dahang binuksan ni Marites ang pahina. Doon, nakita niya ang larawan ni Rogelio. Wala na ang kislap sa mga mata nito. Ang mukha nito ay tila tumanda ng 10 taon, puno ng eye bags, magulo ang buhok, at tila pasan ang buong mundo. Ang balita ay malinaw. Ang Del Rosario Holdings ay opisyal na nang nakadeklara ng bangkarote. Ang kanilang mansyon sa San Lorenzo, ang lugar kung saan inilaan ni Marites ang 20 taon ng kanyang buhay, ay nakatakda ng i-auction ng bangko. Naramdaman ni Marites ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Hindi ito galit, hindi rin ito tuwa. Ito ay isang malalim na lungkot para sa isang lalaking naging bahagi ng kanyang bawat panalangin noon. Ngunit ngayon ay naging isang estranghero na lamang sa isang piraso ng papel. Ihanda mo ang private plane. Ang mahinahon, ngunit seryosong utos ni Marites sa kanyang sekretarya. Lilipad tayo patungong Maynila. Panahon na para bumalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Chef, bibilihin niyo po ba ang kanilang ari-arian para maghiganti? Tanong ng sekretarya ng may pag-aalinlangan. Tumingin si Marites sa malayo. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay tila isang babaeng hindi na natatakot sa kahit anong bagyo. Hindi ako babalik doon para maningil ng utang dahil matagal ko na silang pinatawad sa aking puso. Babalik ako doon para itama ang kasaysayan. Ang mansyong yun ay hindi pag-aari ni Consolacion.
Pag-aari iyon ng alaala ni Doña Elena at ibabalik ko ang dangal ng pangalang iyon. Nang lumapag ang kanyang eroplano sa Maynila, ang hangin ng lungsod ay tila pamilyar, ngunit may dalang bagong mensahe. Sa kanyang pagsakay sa isang itim na luxury car, nadaanan niya ang mga eskinita kung saan siya dating naglakad nang walang sapin sa paa. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na ngayon ay may kakayahan nang bumili ng buong buhay ng mga taong minaliit siya. Tumigil ang sasakyan sa tapat ng mansyon ng mga Del Rosario. Ang gate na dating nagkukulay ginto ay puno na ngayon ng kalawang. Ang mga halaman ay tuyo na at ang bahay na dati ay punong-puno ng ilaw ay tila isang malaking puntod na madilim at abandonado. Sa gitna ng katahimikan, nakita niya ang isang matandang babae na nakaupo sa isang plastik na upuan sa labas ng gate. Si Doña Consolacion. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas. Ang suot niya ay isang lumang duster na kupas na ang kulay. Isang duster na kamukha ng suot ni Marites noong siya ay pinalayas. Ang matanda ay tila nakikipag-usap sa hangin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang rasyong pagkain na nakabalot sa plastik. Bumaba si Marites sa sasakyan. Ang tunog ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang marahang tugtog na nagpalingon sa matanda. Nang magtama ang kanilang paningin, nakita ni Marites ang takot, ang gulat, at ang matinding kahihiyan sa mga mata ni Consolacion. Marites? Ang paos at nanginginig na boses ng matanda. Anong ginagawa mo rito? Bibisitahin mo ba ang aming pagbagsak? Hindi sumagot si Marites. Sa halip lumapit siya at iniabot ang isang mainit na supot ng pagkain na siya mismo ang nagluto bago bumaba ng eroplano. Ang bango ng humba ay kumalat sa hangin, tila isang tulay sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Hindi po ako naparito para manood, ang mahinahong sabi ni Marites habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng babaeng sumira sa kanyang kabataan. Naparito ako dahil binili ko na ang mansyong ito at may isang kondisyon ako kung gusto ninyong manatili rito. Ano ang kondisyong hihilingin ni Marites sa taong tanging pait lang ang ibinigay sa kanya? At handa na ba ang pamilya Del Rosario na tanggapin ang hustisyang balot ng pagpapakumbaba? Ang bawat hakbang ni Marites papasok sa bakuran ng mansyon ay tila paglalakad sa isang museo ng mga pait at luha. Ang tunog ng kanyang sapatos sa tuyong mga dahon na nagkalat sa semento ay tila bulong ng mga taon na kanyang iginugol sa paglilinis ng bahay na ito. Ang mansyong Del Rosario, na dati ay simbolo ng kapangyarihan at pagmamalaki, ngayon ay tila isang balangkas na lamang ng nakaraan. Madilim, maalikabok, at puno ng amoy ng pagkabulok. Tumingin si Marites kay Doña Consolacion. Ang matanda ay nakaupo pa rin sa kanyang plastik na upuan. Ang mga kamay ay nanginginig habang pilit na binubuksan ang supot ng humba na ibinigay ni Marites. Wala na ang dating kislap ng mga diamante sa kanyang mga daliri. Ang tanging natira ay ang mga kulubot ng balat at ang maduming kuko na hindi na kayang linisin ng kanyang nanghihinang paningin. Binili mo ang bahay na ito para lang pagtawanan kami, hindi ba? Ang paos na tanong ni Consolacion hindi makatingin ng diretso kay Marites. Gusto mong makita kaming nagmamakaawa sa'yo, ang babaeng itinuring naming basura. Huminga ng malalim si Marites. Ang kanyang paningin ay lumingon sa balkonaheng kung saan siya huling kinausap ni Rogelio 5 taon na ang nakalilipas. Hindi po ako nagpunta rito para sa inyong pagmamakaawa, Doña Consolacion. Naparito ako dahil ang mansyong ito ay itinayo sa pawis at dugo ni Doña Elena, ang babaeng inagawan ninyo ng lahat. Naparito ako para ibalik ang bahay na ito sa tunay nitong diwa. Sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan ng mansyon at lumabas si Rogelio. Ang kanyang itsura ay isang malaking kabalintunaan ng lalaking nakilala ni Marites. Ang kanyang polo ay may mantsa, ang kanyang mga mata ay mapupula, at ang kanyang tindig
ay tila isang puno na malapit ng mabuwal. Nang makita niya si Marites, tila nakakita siya ng isang multo. Nanigas siya sa pintuan, ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabukas, ngunit walang salitang lumalabas. Marites! Ang tanging nabigkas niya, isang bulong na puno ng pagsisisi at matinding kahihiyan. Rogelio! Ang malamig na bati ni Marites. Walang galit sa kanyang boses, ngunit wala rin itong init. Ito ay boses ng isang babaeng ganap na nang nakawala sa tanikala ng nakaraan. Binili ko na ang mansyong ito mula sa bangko. At gaya ng sinabi ko sa iyong ina, may isang kondisyon ako kung gusto ninyong manatili rito hanggang sa makahanap kayo ng ibang matitirhan. Lumapit si Rogelio. Ang kanyang mga kamay ay tila gustong abutin si Marites, ngunit agad din niyang ibinaba. Kahit ano, Marites, patawarin mo kami. Hindi namin alam na ang kondisyon ko ay simple lang. Pagputol ni Marites sa kanyang mga salita. Gagawin nating isang training center ang bahagi ng mansyong ito para sa mga kababaihang mola sa hirap at mga ulila, ang mga taong gaya ko noong una ninyong makilala. At kayo? Mananatili kayo rito, hindi bilang mga amo, kundi bilang mga tagapaglingkod sa kanila. Magtatrabaho kayo sa kusina, maglilinis kayo ng bakuran, at mararanasan ninyo ang bawat pagod na naranasan ko sa loob ng 20 taon. Nabitawan ni Konsolasyon ang hawak na kutsara. Gusto mo kaming maging katulong sa sarili naming bahay? Hindi ito sa inyong bahay na Konsolasyon, ang matapang na sagot ni Marites habang dahan-dahang lumalapit sa matanda. Ito ay bahay na ngayon ng mga pangarap na inyong kinalimutan. Kung gusto ninyong manatiling may bubong sa itaas ng inyong mga ulo, kailangan ninyong matutunan ang halaga ng tunay na pagtatrabaho. Iyan ang tanging paraan para mabayaran ninyo ang utang ninyo sa alaala ni Doña Elena. Katahimikan ang bumalot sa paligid. Tanging ang marahang pagaspas ng mga dahon sa hangin ang naririnig. Tumingin si Rogelio sa kanyang ina, pagkatapos ay kay Marites. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakita ni Marites ang isang bakas ng katotohanan sa mga mata ni Rogelio. Isang pagtanggap na ang gulong ng palad ay tuluyan ng umikot. Gagawin namin, mahinang sabi ni Rogelio. Tatanggapin namin ang kondisyon mo. Tumango si Marites at nagsimulang maglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Ngunit bago siya makasakay, lumapit sa kanya ang isang batang lalaki na may dalang isang lumang kahon ng sapatos. Ang bata ay mukhang madumi at gutom. Ngunit ang kanyang mga mata ay pamilyar. Ma'am, pinabibigay po ng isang lalaki sa kanto. Sabi ng bata bago mabilis na tumakbo palayo. Binuksan ni Marites ang kahon. Sa loob nito ay wala kundi isang maliit na kwintas na may pendant na hugis puso. Ang kwintas na ibinigay niya kay Rogelio noong kanilang anibersaryo na inakala niyang itinapon na nito. Sa ilalim ng kwintas ay may isang sulat na may pamilyar na sulat kamay ni Vanessa. Ngunit ang mga salita ay tila isang babala mula sa impyerno. Hindi pa tapos ang laban, Marites. Akala mo ba ay nakuha mo na ang lahat? May isang sikreto ang mansyong ito na hinding-hindi mo matutuklasan sa mga legal na dokumento. Isang sikretong magpapabagsak sa iyo at sa lahat ng iyong pinaghirapan. Naramdaman ni Marites ang isang kakaibang kilabot. Tumingin siya sa mansyon, ang bahay na akala niya ay kanya na. Sa likod ng mga lumang pader at madidilim na sulok, ano nga ba ang nakatagong katotohanan na hindi pa niya alam? At sino ang lalaking nagpadala ng kahon sa pamamagitan ng bata? Mas mabigat pala ang basahan kaysa sa mga alahas na suot mo dati. Doña Consolacion, masakit ba sa likod ang yumukod para linisin ang sarili mong dumi? Ang boses ni Marites ay walang halong pait, kundi isang tuyot na obserbasyon habang nakatayo siya sa bukana ng malaking sala. Pinagmamasdan niya ang matandang babaeng dati ay reyna ng mansyong ito, na ngayon ay hirap na nagkukuskos ng sahig. Ang maruming tubig sa timba ay tila salamin ng kasalukuyang estado ng pamilya Del Rosario, malabo
mabaho at puno ng latak. Ang bawat pag-ungol ng matanda dahil sa sakit ng kasukasuan ay tila isang malayong echo ng mga panahong si Marites ang nasa ganoong posisyon. Habang si Konsolasyon ay nagkakape at nagbibigay ng mga utos na tila ba hindi tao ang kanyang kausap. Hindi sumagot si Konsolasyon. Ang tanging naririnig sa malaking bulwagan ay ang pag-aspas ng basahan sa semento at ang mabigat na paghinga ng matanda. Ang kanyang mga kamay na dati ay pinaliligiran ng mga diamante ay nanginginig na ngayon sa pagod. Ito ang hustisya na idinikta ni Marites. Hindi ang pagpapakulong, kundi ang pagpapakita sa kanila ng tunay na mukha ng paghihirap na ipinaranas nila sa kanya sa loob ng 2 dekada. Chef Marites, handa na po ang mga kagamitan para sa unang batch ng mga scholar sa kusina. Ang ulat ng kanyang assistant na si Gina, tumango si Marites. Ngunit ang kanyang isipan ay lumilipad sa itim na sobre at sa kwintas na natanggap niya kahapon. Ang banta ni Vanessa ay tila isang tinik na bumaon sa kanyang isipan. Ano nga ba ang sikretong itinatago ng mansyong ito? Sa bawat sulok ng bahay na kanyang nilalakaran, tila may mga bulong siyang naririnig mula sa mga pader, mga lihim na tila pilit na kumakawala sa ilalim ng mga lumang tiles at makapal na pintura. Naglakad siya patungo sa library. Ang silid na dati ay ipinagbabawal sa kanya. Doon, nakita niya si Rogelio na nag-aayos ng mga lumang libro. Ang kanyang dating asawa ay mukhang isang anino ng nakaraan, matamlay at tila nawalan na ng direksyon sa buhay. Nang magtama ang kanilang paningin, mabilis na yumuko si Rogelio. Isang kilos ng pagsuko na hindi kailanman nakita ni Marites noon. Marites! Tungkol sa nakita mo sa kahon, mahinang simula ni Rogelio. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahangin. Huwag mo nang intindihin si Vanessa. Gusto lang niya tayong sirain. Wala siyang alam tungkol sa kasaysayan ng pamilyang ito. Kung wala siyang alam, Rogelio, bakit tila mas takot ka pa sa kanya kaysa sa katotohanang wala na kayong pera? Matalas na tanong ni Marites. May kinalaman ba ito kay Doña Elena? May kinalaman ba ito sa tunay na dahilan kung bakit itinaboy ng iyong ina ang sarili niyang biyenan? Nabitawan ni Rogelio ang hawak na libro. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang hudyat ng pagguho ng kanyang pagkatao. Namutla siya at tila hindi makahinga. Ang takot sa kanyang mga mata ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa isang katotohanang tila mas madilim pa sa kahit anong bangungot. Sa gitna ng kanilang tensyon, narinig ni Marites ang isang kakaibang tunog mula sa likod ng malaking cabinet ng libro. Tila may kumakalo sa loob ng pader. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi pinapansin ang pigil na paghinga ni Rogelio. Tinulak niya ang ilang mga libro at doon, napansin niya ang isang maliit na siwang sa kahoy. Ginamit ni Marites ang kanyang mga daliri para kapain ang siwang. Isang malamig na metal ang kanyang nahawakan, isang lihim na pintuan. Sa dahan-dahang pagtulak niya, bumukas ang isang maliit na silid na hindi nakasulat sa kahit anong floor plan ng mansyon. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ay agad na sumalubong sa kanya. Pumasok si Marites. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang tambol na nagbababala. Sa loob ng silid, nakita niya ang isang lumang chest na gawa sa bakal at sa ibabaw nito, nakapatong ang isang dokumento na may lagda ng kanyang yumaong ama. Nanginig ang mga kamay ni Marites habang binabasa ang unang pahina. Tila bumalik ang kanyang alaala noong bata pa siya, noong ang kanyang ama ay isa pang arkitekto na puno ng mga pangarap. Ang dokumentong hawak niya ay isang kasunduan sa pagitan ng kanyang ama at ng ama ni Rogelio. Ang mansyong ito, ang lupang kinatatayuan nito, ay hindi pala binili ng mga Del Rosario. Ipinatayo ito gamit ang perang ninakaw mula sa kanyang ama bago ito aksidenteng namatay. Kaya ba ako ang kinuha ninyong manugang? Ang nanginginig na tanong ni Marites. Lumingon siya kay Rogelio na ngayon ay nakaluhod na sa pintuan ng lihim na silid. Hindi dahil mahal ninyo ako,
kundi dahil gusto ninyong siguraduhin na ang nag-iisang tagapagmana ng kayamanang ninakaw ninyo ay mananatili sa ilalim ng inyong mga paa. Isang katulong na walang alam sa sarili niyang yaman. Ang katahimikan ni Rogelio ay ang kanyang kumpirmasyon. Sa labas, ang matinding kulog ay tila nakikiramay sa pagsabog ng katotohanan sa loob ng silid. Ngunit bago pa man makapagsalita si Marites, isang pamilyar na tawa ang narinig niya mula sa dilim ng library. Si Vanessa. Nakatayo ito sa pintuan, may hawak na isang lighter na may sindi. At sa kabilang kamay ay isang bote ng kemikal na madaling magliyab. Ang galing mo talagang mag-imbestiga, Marites. Ang nakakaasar na, sabi ni Vanessa. Pero ang katotohanan ay masarap ding sunugin kasama ng taong nakatuklas nito. Kung hindi mapupunta sa akin ang yaman ng mga Del Rosario, walang sino mang makakakuha nito, lalo na ang isang tinderang katulad mo. Sa isang iglap, itinapon ni Vanessa ang lighter sa mga lumang papel sa paligid ni Marites. Ang apoy ay mabilis na gumapang, tila isang gutom na hayop na handang lamunin ang lahat. Mapoprotektahan ba ni Marites ang katotohanang hawak niya o ang mansyong naging kulungan niya ay magiging huling hantungan din niya sa gitna ng naglalagablab na apoy? Mamatay ka sa gitna ng yaman na kailanman ay hindi mo natikman, Marites. Isama mo sa impyerno ang mga papel na yan. Ang tawa ni Vanessa ay tila isang matalim na kidlat na humiwa sa gitna ng makapal at maitim na usok. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng lason, isang huling pagtatangka na wasakin ng babaeng hindi niya kailanman nagawang pantayan. Matapos itapon ang huling mitya ng apoy, mabilis siyang tumalikod at nagtatakbo palabas ng library. Iniwan ng silid na mabilis nang nilalamon ng nagbabagang init. Napaubo si Marites. Ang kanyang lalamunan ay tila sinusunog ng bawat hiningang kanyang kinukuha. Ang dila ng apoy ay mabilis na gumagapang sa mga tuyong pahina ng mga lumang libro, tila isang gutom na hayop na walang pinipiling biktima. Ngunit sa kabila ng takot para sa sariling buhay, ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakayakap sa bakal na kahon. Hindi niya maaring hayaang maging abo ang tanging ebidensya ng pagkatao ng kanyang ama. Ang mga papel na ito ay hindi lang basta dokumento. Ito ang kanyang dangal, ang kanyang kasaysayan, at ang katotohanang ninakaw sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Rogelio, tulong! Ang mahinang sigaw ni Marites, ngunit ang kanyang boses ay tila nalulunod sa dagundong ng nagbabagsakang mga istante ng libro. Sa labas ng lihim na silid, nakatayo si Rogelio, paralisado sa takot. Nakikita niya ang paglaki ng apoy mula sa pinto ng library. Naririnig niya ang mga sigaw ng kanyang ina mula sa ibaba, ang pagkakagulo ng mga tauhan ni Marites na nagtatangkang kumuha ng tubig. Sa loob ng sandaling iyon, ang buong buhay ni Rogelio ay dumaan sa kanyang isipan. Ang lahat ng kanyang karuwagan, ang kanyang pagsunod sa maling utos ng kanyang ina at ang kanyang pagtataksil sa babaeng tanging pag-ibig lang ang ibinigay sa kanya. Isang malakas na lagapak ang narinig. Ang malaking chandelier sa library ay bumagsak sa sahig. Nagkalat ang mga kristal na tila mga luhang nagliliyab. Doon lamang natauhan si Rogelio. Hindi niya maaring hayaang mamatay si Marites, hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil ito na ang huling pagkakataon para maging isang tunay na lalaki sa harap ng kanyang sariling konsensya. Marites, kumapit ka, parating na ako. Sigaw ni Rogelio habang tinatakpan ng kanyang muka ng isang basang tela at sumusugod sa gitna ng apoy. Sa loob ng lihim na silid, halos mawalan na ng malay si Marites. Ang init ay tila tumutunaw sa kanyang balat at ang kislap ng apoy ay nagsisimula ng lumabo sa kanyang paningin. Ngunit bago pa man siya tuluyang lamunin ng dilim, naramdaman niya ang isang pares ng matitigas na kamay na humahawak sa kanyang mga balikat. Binuhat siya ni Rogelio. Ang bigat ng kanilang mga katawan
ay tila sumasabay sa pagguho ng mga pader ng mansyon. Nang makalabas sila sa bakuran, ang sariwang hangin ng gabi ay tila isang himala. Napasandal si Marites sa isang puno habang hinihingal at pinagmamasdan ang mansyong Del Rosario na ngayon ay parang isang dambuhalang sulo sa gitna ng dilim. Ang bahay na naging kulungan niya, ang bahay na naging saksi sa kanyang mga pag-iyak, ay dahan-dahang nagiging abo sa harap ng kanyang mga mata. Ang bahay ko, ang mga gamit ko. Ang hagulhol ni Doña Consolacion habang nakaluhod sa damuhan, pilit na pinipigilan ng mga bumbero. Ang matanda ay hindi umiiyak para sa kaligtasan ng kanyang anak o ni Marites, kundi para sa mga material na bagay na nagbigay sa kanya ng pekeng kapangyarihan. Tumingin si Marites kay Rogelio. Ang kanyang dating asawa ay puno ng uling ang mukha, may mga paso sa braso, at tila ngayon lang natauhan sa lahat ng kanyang kasalanan. Inabot ni Marites ang bakal na kahon na himalang hindi nasunog. Ligtas ang katotohanan, Rogelio, mahinang sabi ni Marites. Ang kanyang boses ay puno ng pait, ngunit may kalakip na kapayapaan. Nasunog ang bahay, pero hindi na ninyo kailanman maikukulong ang katotohanan sa loob ng mga pader nito. Yumuko si Rogelio, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa paghikbi. Patawarin mo ako, Marites. Patawarin mo kami. Ngayon ko lang na-realize na sa pagtatago namin ng yaman mo, kami pala ang naging mahirap. Kami ang naging mga alipin ng sarili naming kasinungalingan. Sa gitna ng kaguluhan, isang sirena ng pulis ang narinig. Nakita ni Marites si Vanessa na pilit na isinasakay sa patrol car matapos mahuli ng mga gwardiya habang tumatakas sa likod ng bahay. Ang mukha ni Vanessa ay puno ng puot. Isang babaeng hanggang sa huli ay hindi natutong tumanggap ng pagkatalo. Ngunit habang nanonood si Marites, isang pamilyar na sasakyan mula sa Davao ang huminto sa harap ng nasusunog na mansyon. Bumaba si Lola Berta, ang kanyang mukha ay seryoso at tila may dalang balitang mas mabigat pa kaysa sa nagaganap na sunog. Marites, kailangan nating bumalik sa Davao, ang sabi ni Lola Berta habang nakatingin sa mga papel na hawak ni Marites. Ang dokumentong yan, hindi lang yan ebidensya ng nakaw na yaman. May isang lihim na nakasulat dyan tungkol sa iyong ama na hinding-hindi mo inaasahan. Isang sikretong magsasabi kung bakit kailanman ay hindi ka pwedeng maging isang Del Rosario. Nanlamig ang buong pagkatao ni Marites. Kung hindi ang yaman ang tanging dahilan, ano pa ang nakatagong katotohanan sa likod ng kanyang pagkatao? At bakit tila ang bawat sagot na kanyang nahanap ay nagbubukas lamang ng mas malalim na katanungan? Hindi ka lang basta asawa na itinapon, Marites. Ikaw ang tunay na may-ari ng bawat butil ng kanin na kinain nila sa loob ng 20 taon. Ang bawat sentimo na ginamit nila sa luho ay ninakaw mula sa dugo ng iyong ama. Ang tinig ni Lola Berta ay tila isang malalim na batingaw na umalingaw-ngaw sa tahimik na silid ng kanilang tahanan sa Davao. Nakatayo si Marites sa tapat ng bintana. Bit-bit ang amoy ng usok mula sa Maynila na tila ayaw nang humiwalay sa kanyang balat. Ang dokumentong nakaligtas sa apoy ay nakalatag sa lamesa. Ang mga titik nito ay tila mga buhay na saksi na sumisigaw ng katarungan. Sa bawat salitang binibitawan ng matanda, nararamdaman ni Marites ang unti-unting pagguho ng huling muog ng kanyang pagkatao. Hindi lang pala simpleng nakaw na yaman ang itinatago ng mga Del Rosario. Ang dokumento ay nagsasaad na ang ama ni Marites, si Ricardo Villanueva, ang orihinal na utak at may-ari ng Del Rosario Holdings. Ang ama ni Rogelio ay isa lamang katiwala na nabulag sa silaw ng salapi. Ngunit ang mas masakit na katotohanan, ang dahilan kung bakit pilit siyang minaliit ni Doña Consolacion ay dahil sa isang lihim na nakasulat sa likod ng kasunduan. Si Marites ay ang nag-iisang tagapagmana na dapat ay kumuha ng lahat ng kapangyarihan sa pagsapit ng kanyang ika-21 kaarawan. Kaya ba nila ako kinuha? Ang pabulong na tanong ni Marites, ang kanyang mga mata ay nakatuon.
sa malawak na dagat ng Davao na tila walang hangganan. Hindi dahil sa awa sa isang ulila, kundi para siguraduhin na ang katotohanan ay mananatiling nakalibing sa ilalim ng aking pagsisilbi. Ginawa nila akong alipin sa sarili kong kaharian. Naramdaman ni Marites ang isang matinding panginginig sa kanyang mga kamay, ang utang na loob na palaging isinusumbat sa kanya ni Doña Consolacion. Ang pagkupkop sa kanya noong siya ay bata pa ay isa palang dambuhalang kasinungalingan. Wala siyang utang sa kanila. Sila ang may utang sa kanya. Ang bawat sampal, ang bawat mura, at ang bawat gabing pinalipas niya sa sahig ng kusina ay mga sandaling ninakaw sa kanya ng mga taong itinuring niyang pamilya. Sa labas ng silid, nakaupo si Rogelio sa isang maliit na bangko. Wala na siyang kahit ano. Ang mansyon sa Maynila ay naging abo, ang kanyang dangal ay nadumihan, at ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng kabiguan. Nang pumasok si Marites sa sala, mabilis na tumayo si Rogelio. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-asa. "Marites, anong sabi ni Lola Berta?" Tanong ni Rogelio, ang boses ay nanginginig. "Pakiusap, sabihin mo sa akin na may paraan pa para maayos ang lahat. Handa akong magtrabaho, handa akong magsimula muli. Kasama ka." Tinitigan ni Marites ang lalaking minahal niya ng buong buhay. Nakita niya ang mga paso sa braso nito mula sa sunog, ang sugat na nakuha nito sa pagliligtas sa kanya. Ngunit sa likod ng sugat na yon, nakita rin niya ang mga taon ng pananahimik nito habang siya ay inaapi. Nakita niya ang duwag na lalaking mas piniling pumikit kaysa ipagtanggol ang kanyang asawa. "Wala nang tayo, Rogelio." Mahinahon, ngunit matigas na, sabi ni Marites. "Ang tayo ay natupok na kasama ng mansyong yon. Ang perang inaakala mong sa inyo ay sa akin. Ang pangalang Del Rosario na ipinagmamalaki ninyo ay isang nakaw na maskara. Paano mo gustong ayusin ang isang bagay na binuo sa isang malaking kasinungalingan?" Yumuko si Rogelio. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa maruming semento. Ang bawat hikbi niya ay tila isang paghingi ng tawad na huli na para sa lahat. "Hindi ko alam, Marites. Sumunod lang ako kay Mama. Akala ko ay proteksyon ang ginagawa namin." "Ang proteksyon ay hindi pananakit, Rogelio. Ang pag-ibig ay hindi pa nga alipin," sagot ni Marites habang dahan-dahang lumalakad palayo. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng bahay. Isang matandang lalaki na nakauniporme ng pulis, ngunit may dalang pamilyar na aura ng nakaraan, ang bumaba. Ito ang retiradong hepe ng pulisya sa kanilang bayan noon, ang taong huling nakakita sa ama ni Marites bago ito mamatay. "Marites Villanueva," ang sabi ng matanda habang inaalis ang kanyang sombrero. 20 taon kong itinago ang bigat na ito sa aking dibdib. Naparito ako para ibigay ang huling piraso ng puzzle. Ang iyong ama, hindi siya namatay sa aksidente. May isang tao na nag-utos na putulin ang preno ng kanyang sasakyan at ang taong yon ay buhay pa at kasama ninyo ngayon. Nanigas ang buong paligid. Ang hangin ng Davao ay tila naging kasing lamig ng yelo. Tumingin si Marites kay Rogelio at pagkatapos ay sa direksyon kung saan nakatira si Doña Consolacion sa maliit na cottage sa likod. Sino ang tunay na pumatay sa ama ni Marites at hanggang saan ang kayang gawin ng isang tao para sa kapangyarihang hindi naman sa kanya? Hindi aksidente? Ang ibig ninyong sabihin, pinatay ang tatay ko para lang makuha ang kumpanyang siya ang nagpatayo? Ang boses ni Marites ay parang isang marahang bulong na may dalang talim ng 1,000 kutsilyo. Ang mundo sa paligid niya ay tila dahan-dahang naglalaho, pinalitan ng isang matinding lamig na nagmumula sa kailaliman ng kanyang mga buto. Ang retiradong hepe ng pulisya ay dahan-dahang tumango. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi na bumaon sa loob ng 2 dekada. Inabot nito ang isang luma at naninilaw na affidavit.
Ang katotohanang pilit na ibinaon sa limot kapalit ng salapi at kapangyarihan. Hindi na naghintay si Marites. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip habang naglalakad siya patungo sa maliit na cottage sa likod ng bahay. Doon, sa loob ng payak na silid na ibinigay niya sa kanyang kaaway, nakaupo si Doña Consolacion. Ang matanda ay tila isang anino na lamang. Hawak ang kanyang rosaryo habang ang kanyang mga labi ay bumubulong ng mga dasal na tila hindi na makaabot sa langit. Konsolasyon! Ang sigaw ni Marites habang itinutulak ang pinto. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa pader ay tila isang hudyat ng paghuhukom. Napatingin ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Ano ang kailangan mo, Marites? Hindi pa ba sapat na kinuha mo na ang lahat sa amin? Kinuha ko ang sa akin, Konsolasyon. Pero ang buhay ng tatay ko, paano mo yun ibabalik? Inihagis ni Marites ang affidavit sa harap ng matanda. Ikaw ang nag-utos, hindi ba? Pinutol ninyo ang preno ng sasakyan niya dahil alam ninyong sa ika-21 kaarawan ko, mawawala sa inyo ang lahat. Pinatay ninyo ang kaisa-isang tao na nagtiwala sa pamilya ninyo. Katahimikan ang bumalot sa silid, isang katahimikang kasing bigat ng 1,000 toneladang bato. Ang panginginig ng mga kamay ni Konsolasyon ay naging mas malala. Ang rosaryo sa kanyang kamay ay dahan-dahang nadulas at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng bawat butil nito sa semento ay tila bawat segundo ng buhay na ninakaw nila kay Marites. Ginawa ko yon para sa aking anak. Ang biglang pagsabog ni Konsolasyon, ang kanyang boses ay puno ng pait at kawalan ng pagsisisi. Ayaw kong lumaki si Rogelio sa hirap. Ang tatay mo, masyado siyang matuwid. Hindi siya marunong madaliin ang yaman. Kung hindi ko ginawa iyon, mananatili kaming mga hamak na empleyado lang habang ikaw ay namumuhay sa luho. Isang malakas na sampal ang hindi na napigilan ni Marites. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding pandidiri sa babaeng nasa harap niya. Ang tunog ng palad sa pisngi ni Konsolasyon ay tila isang pagtapos sa 20 taon ng pagtitiis. Ang yaman na itinayo mo sa dugo ng tatay ko ay naging sumpa sa inyo, Konsolasyon. Mahinahon ngunit may diin na sabi ni Marites. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang hindi na para sa sarili, kundi para sa kanyang ama. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Wala kang pera, wala kang dangal, at ang anak mo? Ang anak mo ay naging isang duwag. Dahil sa pagpapalaki mo sa kanya sa kasinungalingan, iyan ba ang tagumpay na ipinagpalit mo sa buhay ng tatay ko? Napasandal si Konsolasyon sa pader. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang kanyang mukha ay namutla at dahan-dahang nangulubot sa matinding sakit ng dibdib. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lumapit si Marites para tumulong. Nanatili siyang nakatayo. Pinagmamasdan ng babaeng tanging pait lang ang itinanim sa kanyang puso. Sa pintuan, nakatayo si Rogelio. Narinig niya ang lahat. Ang kanyang buong pagkatao ay tila gumuhos harap ng katotohanang ang kanyang ina ay isang mamamatay tao. Hindi siya makagalaw, hindi siya makapagsalita. Ang kanyang mga luha ay dumadaloy ng walang tunog. Ang bawat patak ay tila humihingi ng kapatawarang hindi na niya kailanman makukuha. Tumawag ka ng ambulansya, Rogelio, ang sabi ni Marites nang hindi tumitingin sa kanya. Huwag mong hayaang mamatay siya nang hindi nararanasan ang katarungan sa loob ng kulungan. Dahil ang kamatayan ay masyadong madaling takas para sa kanya. Habang hinihintay ang pagdating ng mga awtoridad, lumabas si Marites sa hardin. Tumingin siya sa langit ng Davao. Ang mga bituin ay tila mga mata ng kanyang tatay na nakatingin sa kanya mula sa kabilang buhay. Naramdaman niya ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib, ang bawat sugat, ang bawat pasakit, at ang bawat pang-aalipusta ay nahanap na ang kanilang katapusan. Ngunit sa gitna ng kanyang kapayapaan, lumapit si Lola Berta at may iniabot na isa pang sobre. Marites,
Bago mo tuluyang isara ang kabanatang ito, kailangan mong basahin ang huling sulat ni Doña Elena. May isang bagay siyang hindi nasabi sa affidavit tungkol sa tunay na dahilan kung bakit kanya nahanap sa Maynila. Ano pa ang pwedeng itago ng isang babaeng nagbigay sa kanya ng lahat? Mayroon pa bang huling twist na magpapabago sa paningin ni Marites sa lahat ng kanyang naranasan? Ang silid ay binalot ng isang uri ng katahimikan na tanging ang katotohanan lamang ang makakapagbigay. Isang katahimikang hindi nakakabingi, kundi nakakapagpalaya. Hawak ni Marites ang sulat ni Doña Elena. Ang papel ay bahagyang magaspang at may amoy ng mga pinatuyong bulaklak ng sampagita. Sa bawat salitang binabasa niya, tila ba dahan-dahang naglalakbay ang kaluluwa ng matanda, pabalik sa kanya, bumubulong ng mga lihim na itinago ng panahon. Marites, aking anak sa tadhana, ang panimula ng sulat. Hindi aksidente ang pagkikita natin sa lansangan ng Maynila. Maraming taon kitang hinanap. Ang iyong ama, si Ricardo, ay hindi lamang kasosyo sa negosyo. Siya ang kaisa-isang tao na naniwala sa akin nang itaboy ako ni Konsolasyon. Noong gabing mangyari ang trahedya sa iyong ama, huli na nang malaman ko ang balak ni Konsolasyon. Sinubukan kong pigilan ang lahat, pero ako ay ikinulong at ginawang baliw sa paningin ng marami. Ang pagbibigay ko sa iyo ng lahat ng ari-arian ko ay hindi isang regalo, kundi ang pagsasoli ng nararapat na sa iyo. Patawarin mo ako kung naging matagal ang aking pagdating. Nabitawan ni Marites ang sulat. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang napuno ng luha. Mga luhang hindi nadala ng pait, kundi ng isang matinding pasasalamat. Ang lahat ng hirap na dinanas niya, ang bawat gabing itinuring siyang katulong, at ang bawat pagkakataong minaliit siya, ay tila mga hakbang lamang sa isang mahabang hagdan patungo sa hustisyang ito. Hindi siya nag-iisa sa kanyang laban. May isang anghel na palaging nakabantay sa kanya mula sa dilim. Sa labas ng cottage, dumating ang mga awtoridad kasama ang isang ambulansya. Pinanood ni Marites kung paano isinakay si Doña Konsolasyon sa sasakyan. Ang matanda ay tila nawalan na ng ulirat. Ang kanyang mukha ay parang isang tuyong lupa na wala ng pag-asang madiligang muli. Ang bawat sirena ng pulis ay tila isang huling hudyat ng pagbagsak ng kahariang itinayo sa kasinungalingan. Wala nang Doña Konsolasyon na magmamalaki. Ang tanging natira ay isang bilanggo ng sarili niyang kasamaan. Lumapit si Rogelio kay Marites. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi. Wala na siyang dalang kahit ano, maliban sa kanyang sariling anino. Marites, aalis na ako, mahinang sabi ni Rogelio. Hindi ko na kayang tumingin sa'yo nang hindi naaalala ang lahat ng pagkukulang ko. Ibibigay ko ang lahat ng aking nalalabing pirma para sa mga dokumentong kailangan mo. Ang mansyon, ang kumpanya, lahat ay sayo na, gaya ng dapat na nangyari noon pa. Tinitigan ni Marites ang lalaking naging asawa niya sa loob ng 2 dekada. Saan ka pupunta, Rogelio? Hindi ko alam. Marahil sa lugar kung saan walang nakakakilala sa pangalang Del Rosario. Gusto kong subukang maging isang tao na hindi umaasa sa yaman ng iba. Sagot ni Rogelio bago dahan-dahang tumalikod. Sana, balang araw, mahanap mo ang kapayapaang hindi ko na ibigay sa'yo. Hindi na sumagot si Marites. Pinanood niya ang paglayo ni Rogelio hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lamang ito sa dulo ng kalsada. Walang galit sa kanyang puso, tanging isang malalim na buntong hininga ng pagpapalaya. Ang bawat sugat ay nagsisimula na ring maghilom, tila mga peklat na magsisilbing tanda ng kanyang katatagan. Pagkalipas ng ilang buwan, muling nagbukas ang mansyon sa Maynila. Ngunit hindi na ito ang madilim at nakakatakot na mansyon ng mga Del Rosario. Ang bawat pader ay pininturahan ng kulay puti at asul. Ang mga bintana ay binuksan para papasukin ang sikat ng araw at ang bango ng kusinang Pinoy ay muling namutawi sa buong paligid.
Hindi na ito isang bahay para sa iisang pamilya, kundi isang paaralan para sa mga kababaihang nagnanais na bumangon mula sa hirap, ang Luwalhati Academy. Nakatayo si Marites sa gitna ng malaking kusina. Suot ang kanyang puting chef's coat. Sa harap niya ay ang unang batch ng mga scholar, mga batang babaeng mamatay tao ang tadhana. Kung hindi sila bibigyan ng pagkakataon, nakita ni Marites ang kanyang sarili sa kanilang mga mata. Ang pagluluto ay hindi lang tungkol sa pagkain. Simula ni Marites, ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan at pag-asa. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng bahagi ng iyong kaluluwa sa iba. Huwag ninyong hahayaan na sabihin ng sino man na kayo ay walang halaga dahil lamang sa inyong pinagmulan. Dahil sa bawat uling na humahawak sa apoy, may sumisibol na isang reynang handang maghari sa sarili niyang buhay. Habang nagtuturo si Marites, nakita niya si Lola Berta sa isang sulok, nakangiti habang nanonood. Ang reyna ng Davao ay hindi na lang isang titulo. Ito ay isang katotohanang nakatatak na sa bawat pusong kanyang natulungan. Natapos ang araw na may ngiti sa mga labi ni Marites. Habang pinagmamasdan niya ang papalubog na araw sa Maynila, naramdaman niya ang isang marahang haplos ng hangin sa kanyang pisngi, tila isang halik ng pasasalamat mula sa kanyang ama at kay Doña Elena. Sa wakas, ang hustisya ay hindi na lang isang pangarap, kundi isang masarap na putahing inihahain na ngayon para sa lahat. Nahanap na ba ni Marites ang tunay na kaligayahan? O mayroon pang mga bagong pagsubok na naghihintay sa kanyang muling paglipad? Ang simoy ng hangin sa Davao ay may dalang amoy ng sariwang dagat at ang bango ng namumukadkad na mga bulaklak sa hardin ng Luwalhati Resort and Academy. 5 taon na ang lumipas mula nang matupok ng apoy ang lumang mansyon sa Maynila. At kasama ng mga abong iyon ay tuluyan na ring nabaon ang pait ng nakaraan ni Marites Villanueva. Sa bawat pagsikat at paglubog ng araw, hindi na ang takot sa susunod na sasabihin ni Doña Consolacion ang gumigising sa kanya, kundi ang tinig ng sarili niyang kapayapaan. Nakatayo si Marites sa balkonahe ng kanyang tahanan. Isang baso ng sariwang juice ang hawak niya habang pinagmamasdan ang mga scholar ng academy na masayang nagtatawanan sa ibaba. Ang mga babaeng ito, na dati ay nawalan na ng pag-asa, ay natututo na ngayong humawak ng sarili nilang kapalaran sa pamamagitan ng sining ng pagluluto. Sa bawat pagngiti nila, nakikita ni Marites ang tagumpay na higit pa sa anumang balanse sa bangko. Ang tagumpay ng pagbangon mula sa putikan. Kumusta na nga ba ang mga Del Rosario? Balita ni Marites, si Doña Consolacion ay nananatili sa isang pasilidad ng gobyerno para sa mga matatandang may sakit. Ang kanyang isipan ay tuluyan ng nilamon ng nakaraan. Madalas ay kinakausap niya ang pader. Iniisip na siya pa rin ang reyna ng isang mansyong wala na. Samantala, si Rogelio ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang supervisor sa isang maliit na pabrika sa probinsya. Hindi siya muling nag-asawa. Sa bawat sulat na ipinapadala niya kay Marites, na nananatiling hindi binubuksan ngunit itinatabi ng maayos, ay naroon ang pagtatangka niyang humingi ng tawad sa bawat segundong hindi niya pinahalagahan ang kanyang asawa. Napangiti si Marites habang inaalala ang lahat. Naitanong niya sa sarili, napatawad ko na ba sila ng lubos? Sa lalim ng kanyang paghinga, alam niya ang sagot. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik mo ang mga taong nanakit sa iyo sa loob ng iyong buhay. Ang pagpapatawad ay ang pagtanggal ng kanilang kapangyarihan na saktan ka pa sa iyong mga alaala. Pinatawad niya sila dahil ayaw na niyang magdala ng mabigat na bagahe sa kanyang paglalakbay. Malaya na siya. Ang katahimikan ng hapon ay bumasag nang lumapit si Lola Berta na bagamat mas matanda na, ay nananatiling matalas ang paningin at malakas ang pangunawa. Inabutan niya si Marites ng isang mangkok ng mainit na humba. Ang putahing naging mitya ng kanyang pagbabago. Ang linamnam ng buhay, Marites, ay hindi lang nasa tamang timpla ng asukal at asin.
Mahinahong sabi ni Lola Berta habang nakatanaw sa dagat. Nasa kakayahan nating tanggapin na ang bawat pait ay kailangan para mas lalong maging matamis ang bawat tagumpay. Tumango si Marites at muling tumingin sa malayo. Ang kanyang buhay ay tila isang mahabang recipe. May mga bahagi na nakakasunog, may mga sangkap na masyadong maasim, at may mga oras na kailangang dumaan sa matinding init. Ngunit sa huli, ang resulta ay isang obra maestra na punong-puno ng pagmamahal at dignidad. Ang aral na nais niyang iwan sa bawat taong makakarinig ng kanyang kwento ay simple lang. Ang iyong halaga ay hindi itinatakda ng mga taong hindi marunong tumingin sa iyong ganda. Ikaw ang chef ng sarili mong buhay at nasa iyong mga kamay kung anong lasa ang gusto mong iwan sa mundo. Huwag kang matakot na maubusan ng apoy dahil hanggat may natitirang isang baga ng pag-asa sa iyong puso, kaya mong muling pag-alabin ang iyong kinabukasan. Ang araw ay tuluyan ng lumubog, nag-iiwan ng isang kulay gintong guhit sa abot tanaw. Sa gitna ng dilim na dahan-dahang dumarating, hindi natatakot si Marites dahil alam niya, bukas ng madaling araw, muli siyang gigising para magluto ng isang bagong umaga. Isang umagang puno ng luwalhati, kapayapaan, at wagas na pag-ibig sa sarili.